Ako si Jenfan, isang driver para sa mga lasing. 3 araw na ang nakalipas, nagkaroon ako ng aksidente. Nang magising ako, bigla na lang akong naging isang misteryosong tao, ang Dark Lord. Pinakabagong balita, ang Emperor ng Dark World, ang Godfather ng Underground Economy, ang pinakamisteryosong lalaki sa kasaysayan. Ang Dark Lord ay nakakuha ng 100 bilyon mula sa pagsugod sa pribadong pondo. Ano naman ang kinalaman ng 100 bilyon sa akin? Pagkatapos ng trabahong ito, bukas ay isasama ko ang aking asawa upang kumain ng string incense sa isang mas mahusay na buhay. Tayo'y magsisimula. Shen Xiao, huwag kang magmadali. Hintayin natin ang driver. Hindi maganda kung makita tayo ng iba. Mas nakakasigla kung makita tayo ng iba. Hindi ba? Tumawag ka ng driver. Ang mga mayayaman talaga, ang saya-saya maglaro. Limili. Hinahalikan mo ang aking asawa. Shen Fen, nababalif ka na ba? Shen Xiao, ayos ka lang ba? Wey! Walang kamatayang hayop. Zinaktan Montag ako? Sugurin ninyo siya. Hindi ka man lang magmamakaawa para sa iyong walang kwentang asawa? Anong asawa? Siya lang naman ay isang maliit na kuta na nagpapakain at nagbibihis sa akin. Shen Xiao, natuto ako ng bagong trick ngayong gabi. Siguradong mapapasaya kita. Shen Xiao, Limili. Hinding-hindi ko kayo patatawarin. Hello, Pulis BA ito? May lasing na nagnanakaw ng kotse dito. Gusto kong i-report. Ito ang ninakaw na pera ng Dark Lord. Ito ay Dark Lord. Posibleng nahuli ang Dark Lord. May nakita ang 0 milyon sa Lotus Mountain. Hindi pa alam kung nasaan ang ibang ninakaw na pera. Bilisan Montag. Ito ay hindi ordinaryong kulungan. Dito lang ikinukulong ang mga taong walang pag-asa. Ang mga patakaran dito ay hindi sumusunod sa batas. Dito, pera at pagpatay lang ang umira. Anong tingin-tingin mo? Bitawan mo ako. Sino kayo? Ano itong lugar na ito? Bakit ako nandito? Alipin Minglan at Alipin Minyu. Kami ang iyong personal na assistant sa Villain Prison. Ang kuwartong ito ay espesyal naming inihanda para sa iyo. Isang Fafoy Presidential Suite, gym, swimming pool, pribadong lounge at isang 3-star Michelin chef na maglilingkod sa iyo 24 paghahatid ito. Ano? Ako. Ginoong Ashen, ngayon ay kami naman naming magkapatid. Ang mag-alaga sa inyo. Umalis kayo. Ashen. Hindi ako si Ashen. Nagkakamali kayo. Nadakip lang ako ng walang kasalanan. Gusto kong makausap ang warden. Ginoong Ashen, ako po ang warden. Ikaw ang warden. Nadakip ako ng walang kasalanan. Naisahan ako ng asawa kong si Limili. Gusto kong magreklamo. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Ashen. Si Limili ay isang babaeng malandi at nangangalunya. Tutulungan ko ang pulisya para dakpin siya at ibigay sa inyo para pausahan. Talaga? Siyempre. Basta sabihin mo lang kung saan mo itinago. Ang 100 bilyon na ninakaw mo sa 4 na tiko. Dito SA Evil Prison. Ayo ang aming sinusunod. Hindi ako si Ashen. Isa lang akong ordinaryong driver. Wala akong kinalaman sa perang nahanap sa Lotus Mountain. Huwag na kayong magkunwari. Kanina lang, nagsagawa ng routine inspection ang pulisya. At nakakita pa ng 0 bilyon na nakaw na pera sa bahay ninyo. Patungo sa Ashen Cloak na gawa sa Lotus Fiber ng Heavenly Mountain, na hindi tinatablan ng bala o patalim. Ano? Imposible yan. Warden, pakinggan mo ako. Hindi talaga ako si... Tama na. Naubusan na ako ng pasensya.
Huwag mong isipin na dahil malakas ka sa labas, malakas ka rin dito. Ong evil prison ay may S-class execution system. Kaya't ong great siya swordmaster. Ang wargod na tagapagtanggol ng bansa. O ang Uncrowned Dragon King. Lahat sila ay pinatay ko dito. Isuko mo na ang pera. Kung hindi, Ay. Naiintindihan ko na. Wala kayong pakialam kung sino talaga ako. Hindi niyo ako tutulungan para mapawalang sala at makalabas. Ang gusto ninyo ay ang natitirang 70 bilyon ni Ashen, tama ba? Kapag pumasok ka sa Evil Prison, parang nasa langit ka na. Bakit ka pa lalabas? Dito ka na lang at magsaya kasama naming magkapatid. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Buong buhay ko, sumusunod ako sa batas. Wala akong ginawang masama at hindi ko ito aminin. Lalabas ako dito ng malinis ang pangalan. ayaw mong sumama sa mabuti, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi ka na namin pagbigyan. Ming Yue, Ming Lan, Zugurin Ninyo Zia. Ginoong Ashen, naalala mo na ba kung saan mo itinago ang natitirang 70 bilyon? Mga salot kayo. Kapag nakalabas ako, ilalantad ko kayong lahat. Talaga? Hanggat ayaf and givaden. Walang makakalabas dito ng buhay. Hindi ka pa rin kami tinatantanan. Kaya mo ba yan? Matagal na naming nahulaan na yang walang katulad mong Dark Knight skill. Ay pika. Kaya pala walang nakakakita sa yung gumamit nito. Isa ka lang talagang. Walang kwentang tao na pera lang ang alam. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo na lang ng maayos ang pera. Pwe, Warden, ang hinahina nitong basura na to. Kung ganito pa ang mangyayari, mamamatay ito bago pa man masabi kung nasaan ang pera. Ganyan lang pala ang Dark Lord? Dalhin nyo at anti-unting pagtanungin. Magmamakaawa yan na sabihin sa akin kung nasaan ang pera. Dilat ang mga mata nyo at tingnan nyo mabuti. Ito ang kahihinatnan ng paglaban sa Warden. Mingwe Sino 2? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Opo. Anong patay-patay diyan? Tayo ka at magtrabaho. Sabi ng Warden, alagaan mo ng mabuti. Gets. ikaw. Tol, ayaw mong sumunod? Tol, kasalanan mo, to at kinasuhan mo ang warden. Zimula PA lang, 2. Utang inang, 2. Hanggang ngayon ayaw pang aminin na siya ang Dark Lord. Tinawag ko kayo ngayon para mag-isip tayo ng paan. Sabi sa taas, ang makakabawi na natitirang 70 bilyon. I may first class merit at titulong maki. Ayaf Nyobeng. Maunahan kayo ng iba sa ganitong oportunidad? Sayang talaga. 4 tandang bawas 5 taon ko siyang kasama. Hindi ko akalain na siya pala ang Dark Lord. Tama na, ang gusto ko lang malaman ay kung nasaan ang pera. Ang pagkakataong ito, para sa atin lang dapat. Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para paglaruan itong basurang to. Oo. Maligayang pakikipagtulungan sa atin. Bilis. Saan niyo ako dadalhin? Pagdating Montag malalaman Montag, halika. Miley, makakapagkita talaga kami ni Fanfan? Nga't magkikita kayo, isasabay pa kita sa kanya. Ma, Hoy gago, gusto mong makita ang anak mo? Tingnan Montag. ma, Isang pagkikita na lang ang natitira. ano ba talaga ang gusto mo?
Putang ina mong gago ka, 100 bilyon ang ninakaw mo sa akin. Dapat sa akin ang perang ito. Ngayon, kailangan kong ibigay sa itaas. Dapat kang mamatay at mas dapat ang nanay mo. Nababaliw na kayo, lahat kayo. Honey, ayaw mo pa ring sabihin kung nasaan ang pera, ha? Wala akong pera, hindi ko alam kung saan napunta ang perang yon. Kung ganon, panoorin mo na lang ang nanay mong mamatay. Nanay, Millie, pamilya tayo. Okay lang sa akin kung saktan o murahin mo ako. Nakulong na si Fanfan. Huwag mo nang pahirapan si Fanfan. Millie, luluhod ako sa harap mo. Meron pa akong 10,000, pati pambili ng kabaong ibibigay ko sa iyo. Pakiusap, patawarin mo na si Fanfan, okay? nanay, Umalis ka. nanay. 10,000? Walang kwenta yan. Ang gusto ko, 70 bilyon. Lemili, pakawalan mo ang nanay ko. Sige, ibigay mo ang pera. Mili, ilang taon na tayong magkasama. Hindi mo pa rin ba alam kung anong klaseng tao ako? Hindi talaga ako ang mastermind, wala akong pera. Pakiusap, pakawalan mo ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Gusto mo makasama si Shen Xiao, di ba? Pag bibigyan ko kayo, wala na akong pakialam. Titiisin ko ang lahat, okay? Pakawalan mo na ang nanay ko, please. Nanay, Fen. nanay, Ayaw mong umamin hanggat hindi nakikita ang kabaong, ha? Tara, nanay. Nanay, bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako, matandang bruha. Tumahimik ka. nanay, Ayaw mo pa ring sabihin kung nasaan ang pera, ha? Bitawan niyo ako. anong ginagawa mo? Nanay, Huwag niyong saktan ang anak ko. Suntok lang ng suntok. Hanggang sa umamin ang walang kwentang ito. Huwag niyong saktan ang anak ko. nanay, Tigilan niyo na. Matandang walang kwenta, hindi na kaya? Akala ka UBA ang tapang montag? Tapusin na natin siya. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Ako na. Araw-araw akong sinisisi sa paggastos. Matagal ko nang gustong patayin siya. huwag. Ito ang kapalit ng paglaban sa akin. Huwag. Kung gusto mong mabuhay dito, kabataan, sumuko ka. O tapakan mo ang lahat at maging hari ng lupain ng masasama. Ingnan mo ang lahat mula sa itaas. Emily, sobra ka na. Simula ngayon, tapos na tayo, desisyon na ng mag-asawa. Narito ang utos ng Dark Lord. Ang lumakastangan sa ina ng Dark Lord. Papatayin ng walang awa. Utos NG Dark Lord. Tunay na utos ng Dark Lord. Aminado Zia. Sabi ko na, hindi makakatakas ang walang kwentang ito sa akin. 70 bilyon, akin na agad. Walang kwenta, hindi ba gusto mong makipaghiwalay sa akin? Hindi ba gusto mo, ng tuluyang paghihiwalay? Bibigyan kita. 70 bilyon, akin na. Hindi ka karapat dapat maging aso ko. Mabuti. Huwag kang magpanggap dito, alam namin. Hindi mo alam ang Dark Knight Divine Skill, isa kang. Walang kwentang walang lakas. Kung matalino ka, ibigay mo ang 70 bilyon, baka hindi ka patayin. Malapit ka nang mamatay, ayaw mo pang magsisi. Night Demon slays evil. Dark Knight Dragon Flame, God Slay Buddha. Talagang alam mo ang Dark Knight Divine Skill, impossible ito. May daya sa bagay na ito. Nanay, okay ka lang? Fen. Okay lang, umuwi ka muna, baka masyadong madugo ang eksena. Baka madumihan ang mata mo, hayaan mong linisin ko ang pangalan ko. At saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Pero, Umuwi ka na, nanay. Hindi kayo karapat dumat sa kapangyarihan ng Dark Lord, humanda kayong mamatay.
Salamat, sino ka talaga? Ako Elias. Hindi importante kung sino ako, ang importante. Ano ang dapat mong gawin sa hinahara? Ito ay, Inumin ang Heavenly Pill. Makakatulong ito sa iyo na maging malakas sa maikling panahon. Kapag tinanggap mo ang kapangyarihan ng Dark Lord, dapat mong tanggapin ang responsibilidad nito, kabataan. Makingat ka. gusto niyang tulungan ako na maging Dark Lord hanggang ngayon. Gusto kong linisin ang pangalan ko at mabuhay para makalabas dito. Ito marahil ang tanging daan. Paalam mga basura. Tigil. Warden, dumating ka rin. Itong walang kwentang ito. Nais pa kaming patayin. Dapat mong iparamdam sa kanya ang aming kapangyarihan. Ulol, huwag mong isiping dahil sa Dark Knight skill mo ay magaling ka na. Mapaminsala ang Warden, maghanda kang mamatay. Tama. Dapat jurugin ang walang kwentang ito upang mawala ang galit ko. Huwag kayong mag-alala, walang makakapanggulo sa Realm of the Wicked. Ako na ang bahala dito. Lumabas muna kayo. Opo. Dark Lord, ngayon palang ibigay mo na ang pera. Maaari kitang patayin ng buo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung gagawin kitang hindi mabuhay o mamatay. Tamang-tama, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng Realm of the Wicked. Lakas ng loob mong magpatupad ng sariling parusa. Ikaw, nangangahas kang magsalita ng ganyan. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na butot laman. Ito ang Tayastungan, 50,000 volts. Noong araw, isang Diyos ang namatay sa baril na ito. Magsaya ka. Dark Lord, Zugot. Walang kwenta, umalis ka. Ako na. Arf, Dark Lord, ganyan lang pala. Ang Tayas Tungon ay nakakapanghina at nag-alis ng lakas. SA Realm of the Wicked, walang makaka. Takas sa aking kamay. Dalhin niyo siya. Putulin ng 3,600 hiwa. Hindi ako naniniwalang hindi siya magsasabi. Opo. Ikaf. Paano ito nangyari? Imposible. Huwag kang lalapit. Ikaf. Huwag kang lalapit. Zugot. Hadel ang Ganzia. Zugot. Hadel ang Ganzia. Ako ang Warden. Babawasan ko ang sentensya ninyo. Hindi, palalayain ko kayo. Huwag ninyong hayaang lumapit. Natalo ang Warden. Zinobe Asia. Long. Sasama pi tayo. Oo, Long. Ang Warden gayon. Ay naglabas na ng malaking halaga. Hindi tayo lugi. mga kasama. Bagamat tayo ay nakulong dahil sa kasalanan, hindi tayo dapat laging inaapi ng taong ito. Ayokong maging kaaway nyo, pinapayuhan ko kayong ingatan ng buhay. Huwag ninyong suportahan ang masama. Hintayin muna natin. Ayong mga suwail sa akin. Sa huli, papatayin ko kayong lahat, mga basurang organo. Akala mo nakaligtas ka sa Tesser ni Taya? Wala na ba akong magagawa? Ang evil domain ay sakop ko. Babayaan mo ang lahat. Bata, ito ang Evil King, 10 taon na ang nakalilipas. Naghahari sa Dacia, walang katapak. Ngayon, pinutol ko ang frontal lobe niya, sumusunod lang sa akin. Ito ang pinakamalakas na sandata sa Evil Domain. Tapos ka na. Mukhang wala ka ng ibubuga.
Sa isang tangang ito, akala mo makakaligtas ka. Sabi mo, Dahil sa pera, sana pinatawad ko ang buhay mong aso. Pero dahil matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi nila makuha ang 70 bilyon, walang chance na makuha nila ito. Zugot. sige, ngayon din sisirain ko ang evil domain mo. Ang pinakamalakas na sandata. Tingnan natin kung paano ka maghahari. Anong Dark Lord, Evil Domain? Sa huli, akin ang lahat. Makinig kayong lahat. Ngayong gabi, kainin ang laman, inumin ang dugo, para sa halimbawa. Utos NG Dark Lord. Siya ang Dark Lord. Kuya Long, maraming mahirap dito. Na tinulungan ng Dark Lord. Ano ang gagawin natin? Galing ako sa squatter. Kung hindi sa tulong ng Dark Lord, hindi makakapag-aral ang kapatid ko. Ang paghamak sa kanya ay paghamak sa akin. Tama. Ang pampaopera ng lola ko, tinulungan din ng Dark Lord. Kuya Longvu, laban tayo. Pwede. Dark Lord? Bilanggo lang siya ng warden. Sinong tutulong sa kanya? Kasabay niyang mamamatay. Wala nang atrasan. Mga kapatid, tayo ay mga kriminal. Pero ang pamilya natin ay hindi. Kung hindi dahil sa Dark Lord, na pumaru siya sa mga hipokritong mayayaman. Ang mga asawa't anak, kapatid na babae, ay ginahasa na ng mga mayayaman. Ang paghamak sa Dark Lord ay paghamak sa amin, mga galing sa squatter, itinuturing na basura. MGA Kapatid, Sugod. Nayon, Maging Bayani Teo. Paano ito nangyari? Natalo ang Evil King. Ikaf. Mga kapatid, walang salamat sa malaking tulong. Masyadong mapagkumbaba ang Dark Lord. Wang Zenyang, natalo ka. Anong gusto ninyo? Ako ang warden ng Evil Domain. Gusto ninyong maghimagsik? Ano kung maghimagsik? Ang evil domain ay dapat sa mga kriminal. Para magbago. Pero dahil sa kasakiman nyo, nangungutong, nananakit, pumipilit ng pagkumpisal. Ginawa ninyong impyerno ang lugar na ito. Kami ang maglilinis. Para maibalik ang tama. Mga Ginoo, masamang tagapamahala, palayasin sa lupain ng masasama. Unang sa niya, gamitin ang kanyang dugo bilang handog sa mga inosenteng namatay sa lupain ng masasama. Ang posisyon ng punong tagapangasiwa ay ibigay sa karapat-dapat. Mga kapatid, narinig nyo ba? Mga hayop ito. Hindi nila tayo itinuring na tao kailanman. Ngayon, ipaghiganti natin ang mga pagkakasala. Sugurin natin sila. Siraan natin siya. Bitawan Montag. Mahal, patawarin Montag ako, Isus umpakao. Susundin lang kita, mahal, patawarin Montag na ako. Opo, Panginoong Dark, basta palayain mo lang kami ng aking kapatid. Gagawin namin ang lahat, Panginoong Dark. Pwede. Gusto ba ng Panginoong Dark sa mga basura ninyo? Umalis kayo. Panginoong Dark, ipatupad ang parusa. Bilisan nyo, may sumundo sa atin. Tara na. Bilisan niyo, Panginoong Dark. Sabi ng amo, ito na ang huling paghahari mo. Hahanapin ka niya. Ang yabang. Mga kapatid, labas tayo. Wala dapat matira. Hoy, hinto! Hinto! Ang pintuang iyon ay para lamang sa mga nagsisisi. At nagbabagong buhay. Kung hindi pa tapos ang sentensya. At lahat ay papasok labas ng walang pahintulot. Ano pa ang saysay? Basta lang. Pero, Huwag kang mag-alala, hindi pa nila nakukuha ang gusto nila. Maghintay lang tayo. Opo. Hoy!
Ano ba ang gusto niyo? Halika, Hoy, dakilang kapangyarihan ng Panginoong Dark. ayos na, pansamantala lang ito. Hindi ako ang Panginoong Dark, talagang hindi. Lahat ng masasama sa lupain ng masasama, magpapakumbaba sa Panginoong Dark. Lahat ng masasama sa lupain ng masasama, magpapakumbaba sa Panginoong Dark. Tayo ay magkakapatid. Hoy, nasaan na yung tao kanina? Si Boss Zhang BA, umalis na. Balita ko, napasok siya dahil sa maling paratang. Nalutas na ang kaso. Ngayon siya lalabas. Ano? Sino ba talaga si Boss Zhang? Hindi mo kilala si Boss Zhang? Siya ang presidente ng Zhang Corporation. Kung hindi lang siya, abala sa mga gawaing pang-charity, ang yaman ng Zhang Corporation ay lalampas na sa 4 na malalaking conglomerate. Nga pala, sabi ni Boss Zhang, kung may maghahanap sa kanya, ipapasa ko raw ito sa kanya. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang pagganap bilang Dark Lord. Para tuluyang maresolba si Wang Zhenyang. Kahit simpleng bagay, hindi nyo magawa ng maayos. Ano PA ang zebi ninyo sa amo? Amo, nagkamali po kami, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Maganda ito. Huwag mong sabihing hindi ka tinutulungan ng amo. Kung hindi mo mabawi ang 70 bilyon, maghanda na kayo para sa libing. Opo, sisiguraduhin po naming hindi kayo mabibigo. Warten, ano ito? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Basta alamin niyo. Kapag meron nito, sa Realm of the Wicked, pagkatapos ng 3 araw, sa taunang cultural show, hindi lang natin mababawi ang pera. Mapapatalsik pa natin ang walang kwentang iyon. Bakit ba niya ako pinapanggap bilang Dark Lord? Fenkao, bakit nandito ka PA? Terra. Dadalhin kita sa mga babae. Mga babae. Sa lugar na ito, wala namang babae. Hindi mo alam, ngayon ay taunang show. May mga babae tayong panonood. Bilisan mo, baka maubusan tayo ng magandang pwesto. Baka maagaw pa ng mga gago. Tara na. Zaya. Naku, may problema. Tigil muna kayo. Mga kasama, may daya dito. Ano? Paano nangyari, tu? Huwag mo nang inumin, may problema ang alak. Pati mga babae may problema. Pure extract, anong problema nito? Fen? Ang mga babaeng ito, anong magagawa nila sa atin? Hindi ganoon kasimple, isipin nyo. Ang beer ay ipinagbabawal dito at ito ay organisado ng cultural show. Alam nila ang mga patakaran. Bakit sila magbibigay ng alak? Tingnan nyo ang mga babae, ang mga mata nila ay kakaiba. Ang galaw nila ay hindi magalang, hindi sila. Mga tao mula sa cultural group. Ito ay tiyak na bitag ni Wang Zhenyang. Para sa inyo. Dark Lord. Maaming paraan sa Realm of the Wicked, maliit lang ito. Tama, Dark Lord, alam kong para sa ikabubuti namin ito. Pero ngayon, magsaya muna tayo. Oo nga. Saya-saya? Nga pare. Makinig kayong lahat sa akin, tumigil na kayo. Tumigil na kayong lahat. Tapos na ang party.
Ano ba ang sinabi ko? Tingnan nyo. May problema talaga ang mga babaeng ito, mga putangina. Talagang binigyan tayo ng bitag. Ano naman? Mga talunan lang, atakihin natin. Huwag kang padalos-dalos, baka may plano sila. Talagang hindi biro ang Dark Leader. Talagang malinaw ang paningin, napalibutan ko na ng pulbura ang paligid. 10 hakbang, isang sniper. Sinong magkakagusto gumalaw? Sa isang iglap, papatayin ko ang lugar na ito. Wang Zenyang. Ano ba gusto? Ano ang gusto mo? Mga basura kayo. Dahil sa inyo, napagalitan ako ng mga nasa taas, gusto kong mamatay kayo. Pero, kung handa kayong patayin para sa akin ang walang kwentang Dark Leader na ito, pwede kong isipang hindi kayo patayin. Itatrato ko kayong parang aso. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Mga kapatid, atakihin natin. Ipakita natin sa kanya kung kanino ang teritoryong ito ng masasamang tao. Kanino ang teritoryo? Atakihin. Kapatid. Sige, atakihin niyo ako. Hindi ba ninyo ako sasabihan? Kung kanino ang teritoryo? Sige, atakihin niyo ako. Wang Zenyang. Ano ang ginawa mo sa kanila? Hindi ba nahulaan mo na? Ako ni Tina. Habang mas gumagamit sila ng lakas, mas lalong lalala ang lason. Tuso. Dapat naisip na nila noong una pa lang na sumalungat sa akin, na may ganitong kahihinatnan. Bata, hindi ba gusto mong tulungan ang mga hamak na ito? Sigish, bibigyan kita ng pagkakataon, kung gusto mong mabuhay sila. Lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Baka isipin kong hindi sila patayin. Tuso. Dark Leader, huwag mong paniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Mura lang ang buhay namin. Pero habang nandiyan ka, may pag-asa ang Sloms, umalis ka na. Huwag mo na kaming intindihin, Dark Leader. Umalis ka na, umalis ka. Sa hirap at ginhawa, magkakapatid tayo, hindi ko kayo pababayaan. Halika kapatid, tumayo ka. Halika, tumayo ka. Dark Leader, ang sakit, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Halika, tibayan mo, malapit na itong matapos. Ginoong Dark Lord, ang tagal nating hindi nakita. Ikaw. Walang kwenta, ito ay malakas na pampatulog. Kayang patulugin ang 10 elepante, hintayin mong madurog ka. Kayong lahat. Dark Lord. Ang Dark Knight Divine Skill ay walang katulad sa buong mundo. Akala mo ba pagkatapos kong matalo, hahayaan kitang magkaroon ng pagkakataon? Dalhin siya, hayaan mong matikman niya. Ang mga paraan ko bilang punong bilanggo, tungkol sa iba, pagbugin ninyo hanggang mamatay. Ano ba ang ginagawa ninyo? Umalis kayo. Pasok. Dr. Su. Ito ay ospital. Sino kayo? Bakit kayo nananakit? Mga gawain ng Evil Domain, mga walang kinalaman, umalis. Ikaw. Ano? Lalaban ka PABA sa Evil Domain? Wag na, Dr. Su. Ang ospital nito at ang mga tao ng Evil Domain. Ay isang may-ari. Hindi natin kaya. Pero, hindi natin kaya ang malakas. Iyarsu, umalis na tayo. Chen Fan. Tumigil, ano ang nangyayari kay Chen Fan? Nasaan ang kanyang medical record? Saan ninyo siya dadalhin? Suyu, akala ka o Zenopia. Ang walang malay, ikaw pala. Ikaw. Ano ka? Noong estudyante pa tayo, hindi tayo magkasundo. Payo ko sa iyo, umalis ka na. Baka isama na kita sa paghihirap. Hindi pwede, maliban kung malinaw ang sasabihin ninyo. Kung hindi, i-report ko kaagad sa pulisya. Walang dapat makatakas. Putang ina, gusto mong mamatay. Chen Fan, gising. Hinampas mo ang babae ko, babalatan kita. Umalis ka. Huwag mong istorbohin ang malaking bagay. Alis. Iyarsu, kilala kita, ang pinakamahusay na surgeon sa Zhongshao.
Sayang, ginambala mo ang malaking bagay ng punong bilanggo. Ngayon, kailangan na kitang patayin. Umalis ka. Habulin, huwag ninyong pabayaang makatakas. Bilisan ninyo. Chen Fan, pumasok ka. Chen Fan. Bilisan mo. Chen Fan. Umalis. Huwag. Sabi ko na sa'yo, walang kwenta kang hindi makakatakas sa akin. Dalhin mo siya. Tingnan ninyo, parang cute na naghihingalo. Akala ko ang tapang Montag, tumayo ka. Suntukin Montag ako. Malapit ka nang mamatay, nangangagat ka pa? Papatayin kita, tapos na. Tapos na ang laro, oras na para sa pangunahing putahe. Master Dark Lord. Maligayang pagdating sa impyerno. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ayaw mong sabihin kung nasaan ang 70 bilyon? Warden, tulungan mo siya. Ito ang pinakamalakas na truth serum sa mundo, walang makakapagsinungaling. Sa hap nito, at pagkatapos ng iniksyon, Parang libu-libong langgam na unti-unting. kumakain sa iyong mga ugat, isa ito sa pinakamasakit na paraan ng pagkamatay sa mundo. Walang hiyang hayop ka. Gagantihan ko kayo. Malapit ka nang mamatay, matigas pa ang ulo mo. Sabihin mo kung nasaan ang pera. Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Talagang walang makakapagsinungaling sa truth serum. Nasa? Kay Haring Yama, kunin niyo sa impyerno. Niluluko Montag ako? Sabihin mo, bilis. Ako. Hindi ko alam. Ikaw ang Dark Lord. Paano mo hindi alam? Sabihin Montag. Hindi ko alam, hindi ako ang Dark Lord. Ako lang ay fake. Peke. Baka mali ang hinuli natin. Zinoon gabi ang tunay na Dark Lord? Imposible. Ang Dark Knight Technique ng Dark Lord, hindi basta-basta. Nagawa ng kahisino. Matigas pa rin ang buto mo kahit na-injectan ng truth serum. Titingnan ko kung gaano katigas ang buto mo. Hindi pwede, Warden, kung tatlo ang iturok mo. Baka mamatay agad itong walang kwenta. Kung walang balita tungkol sa 70 bilyon, paano tayo sasabihin sa amo? Umalis ka. Pareho lang namang mamamatay. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Matigas talaga ang buto ng hayop ka. Zazabayan kitan gayon. Tingnan natin kung mas malakas ang truth serum ko o ang katigasan ng buto mo. May sunog. May sunog sa ospital. Umalis na tayo. Enong gelo-gelo? Hintayin mong matapos ko itong basura. Night Demon Slayer. Warden.
Ito ay patayin ang sinumang humadlang, kahit Diyos o Bodha. Dark Knight Divine Skill. Ninakaw ang asawa ko. Pinatay ang kapatid kong si Shen Xiao. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi mawawala ang galit ni Chen Fan. Ibuhos mo ang buhay mo. Hindi. May utang may bayad. Siya itong maliit na kite ang nagtaksil sa'yo. Sa kanya ka lumapit. Chen Fan, pasensya na. Asawa mo ako sa tamang paraan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Lolo, kahabagan. Basura, ano PA ang hinihintay Montag? Habang mahina siya, patayin mo na. Putangginang basura. Kanina muntik na akong mamatay sa takot. Hindi mo ba ako tinatakot? Hindi mo ba gusto ang buhay ko? Talagang naghahanap ng kamatayan. Aray, Huwag nang maglaro, suntukin mo na. Tanungin kung nasaan ang 70 bilyon. Ang swerte mo talagang basura ka. basura, habulin Montag silan gayon din. Nasaan ang mga tao? Patay na ba lahat? Bakit hindi PA kayo humabol? Tara na. Ikaf, Basura, bumalik ka. nandito sila. Chen Fan, ano ang gagawin natin? Hinahabol na tayo nila. Liquid soap. Tamang-tama, halika. Isang grupo ng mga kid. Malapit nang mamatay, nanloloko pa ako? Mamaya, unahin kitang patayin, tapos yung maliit na kite. Una gagahaza, tapos papatayin. Ang mga mata KO. Ano ang hinihintay ninyo? Habulin ninyo sila. Kung hindi ninyo mahabol gayon. Walang dapat mabuhay. Baba, Ngayon lang ako nakalabas sa kulungan ng lobo, tapos papasok na naman sa kulungan ng tigre, suyo. Hindi ka nagkakamali ng numero. Umalis ka na. Chen Fan, pasok ka. Alis na. Chen Fan. Hoy, si Ing Izang ba ito? Hindi ito mali. Siya ang nagsabi, susunduin niya tayo. baba. Titingin muna ako, babalik ako agad. Chen Fan. Makinig ka. Tara na, Getchen.
Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chen-Fen. Kamusta ka na? Sino ka talaga? Anong connection mo sa Dark Lord? Ano ba talaga ang balak niyo? Huwag kang mag-alala, hindi mo pa karapat dapat malaman ang identidad ko. Tungkol naman sa relasyon ko sa Dark Lord, kung hindi mo kayang patayin ang isang maliit na daga tulad ng Warden, hindi mo na kailangang malaman pa ang iba. Ikaw. Muntik na akong mamatay, tapos sasabihin mong hindi ako karapat-dapat. CJ. Hindi na ako sasali sa larong ito ng mga mayayaman. Pwede ba? Hindi ka makakalabas. Buksan mo. Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka makakalabas. Sino ka talaga? Isa lang akong simpleng driver. Ako ay isang trabahador lang sa mata ng iba. Isang maliit na tao na walang kapangyarihan. Alam mo ba? Hirap na hirap akong makabalik sa buhay. May nanay pa akong pinapakain. Pwede bang patawarin mo ako? Pwede ba? Pinata. Kapag sobra ang init ng ulo, masasaktan ka lang. Ang aksidente sa Lotus Hill. Si Lemili at Chen Xiao. Ang nagturo sa akin. Sa loob ng bilangguan, salamat sa iyong gabay. Ako ay nabuhay. Pero, ako ay isang ordinaryong tao lang, hindi ako ang Dark Lord. Hindi ko kayang magpanggap bilang Dark Lord. Maaari mong kunin ang Dark Knight Divine Skill. Ano gusto mo? Sabihin mo kayo, ako si Chen Fan sa buhay ko. Kahit ibenta ko ang lahat, kahit magbenta ako ng dugo, babayaran ko sa'yo. Pwede bang patawarin mo ako? Pwede ba? Pwede ba? Hindi pera ang hinahanap ko. Anak, hindi ako ang pumili sa iyo. Ang Dark Knight Divine Skill ang pumili sa iyo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Ang magmana ng kapangyarihan ng Dark Lord ay dapat ding magmana ng responsibilidad nito. Mula nang matutunan mo ang Dark Knight Divine Skill, hindi ka na makakatakas. Ako. Sige na, bilang pag-alala sa dati. May kagagawan din ako sa pag-abuso sa sitwasyon mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Naiparating ko na ang balitang hindi ikaw ang Dark Lord. Itong ticket, hawakan mo. Sa bilangguan ng masasama, ang mga tumulong sa iyong mga kapatid, ngayon ay naghihirap dahil sa iyo. Pagkatapos mo makita, kung gusto mo pa ring umalis, hindi kita pipigilan. Ngunit kung mananatili ka, ang responsibilidad ng Dark Lord ay hindi mo na matatakasan. Kapag pinalitan mo na ang Warden, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng isang malaking regalo. Mali ang pagkakakilanlan. Yung basura pala talaga, hindi Dark Lord. Ipagbigay alam sa Warden. Oo. Coach Shen, natapos ko ng hagupitin. Ano sa tingin mo? Ipagpatuloy. Kung magpapatuloy pa tayo ng ganito, mamamatay ang taong ito. Sundin mo lang ang sinabi ko. Hindi mo ba narinig ang Warden? Ako ang masusunod dito. Ipagpatuloy. Ganito pa rin ang tingin mo sa akin? Ano ba? Ayaw mong sumunod? Ha? Ayaw kong sumunod. Kung may kasalanan ang kapatid, may batas na parurusahan kami. Bakit mo kami dinudusta? Ikaw na ganyan lang. Kapat dapat bang magsalita ng dusta? Pinapagtapakan kita. Malaking karangalan na yan. Huwag kang magmalaki. Alam mo kung sino ang bulak? Itong one-eyed ay talunan lang ng aming kapatid na si Chen. Pagbalik ng kapatid naming si Chen, tingnan natin ang gagawin mo. Zinadya mo takpeng pag-usapan yun? Naglalakas loob ka pa. Nabanggitin niyang gago na yan sa habo. Tauhan. Ibuhos ang mainit na mantika sa lalamunan niya. Igayon, lulutuin ka o. Yang gago na yan. Layas. Bitawan siya. Tigil. Brother Fan, sa wakas ay narito ka. Brother Fan, tulong. Matandang kapatid na lalaki na si Shenyang ang batang ito ay masyadong malungkot. Ipagtanggol mo naman kami. Huwag kayong mag-alala, ngayon na ako bumalik, tiyak na. Ipaglalaban ko ang inyong karapatan. Chen-Fen, sabi ka o sa iyo, isa ka lang hamak na. Driver, paano mo sila may pagtatanggol? Anong kakayahan mo? Shen Xiao,
Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong kalimutan na ang ating brother Fan ay mula sa madilim na daigdig. Ang madilim na ulo ng mga tao ay matapang upang masaktan ang aming kapatid na si Fan. Mukhang ayaw mo na ng buhay mo. Dark Lord? Pwey. Itong gago, ang kaya lang ay gamitin ang pangalan ng Dark Lord para lukuhin kayong Mgatanga. Ano ang ibig mong sabihin? Oy, Ako si Chen Fan. Hindi ako ang Dark Lord. Peke ako. narinig mo ba itong maliit na kid? Ginamit lang niya ang pangalan ng Dark Lord para pagtrabahuhin kayo para sa kanya. Cute. Hindi imposible. Si Brother Fan ay hindi magsinungaling sa amin. Oo, sa oras na iyon, si Brother Fan ay ang isa na kinuha ang lihim na order. Kahit ang warden ay kinilala ang token na iyon. Brother Fan, kunin ang lihim na order. Ipakita mo sa gago ng Shen family. Zia lang? Siya na peke, makakapagpakita pa ng Dark Lord token? Isusulat ko ang pangalan kong Shen Xiao ng baliktad. Pero kung hindi niya maipakita, ngayon, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Dark Lord token lang yan, hintayin mo. Naku. Ikaw. Muntik na akong mamatay, tapos sasabihin mong hindi ako karapat-dapat. CJ. Mga laro lang ng mayayaman. Ayoko nang makipaglaro sa inyo, pwede. Brother Fan, bakit ka piyarin natatako? Dali, ang Dark Lord token, ipakita mo sa kanya. Oo, Chen Fen. Ilabas mo na ang Dark Lord token. Hindi na ako makapaghintay. Tama BA, MGA Capitid, MGA Plastic. Kung hindi mo maipakita ang Dark Lord token ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Brother Fan, dalhin ito mabilis. Ano ang hinihintay mo, Untak? Mga kapatid, wala sa akin ang Dark Lord token. Pero ako talaga ang Dark Lord, maniwala kayo sa akin. Chen Fen. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa, wala kang ebidensya. Walang besehan, sasabihin mong Dark Lord ka? Ako naman, sasabihin kong ako ang Jade Emperor. Huwag mong kalimutan, noong binigyan ka ng Truth Serum. Zaka Montag sinabi yun. Ang Truth Serum, hindi ka makakapagsinungaling. Kaya, ginamit mo lang kami. Chen Fen. Sayang ang tiwala namin sa iyo, mga tanga. Paalang sa isang kite, makikipag-away sa akin? Ngayon, hindi ko kayo gagawing butas-butas. Hindi ako, Shen. Chen Fan, itong Kit. Sinusubukan mo kaming patayin, Shen. Shen, mangyaring magpatawad sa amin. Shen, mas mababa si Shen Lopa ay nagbibigay sa akin ng pahina. Siya pa ang hinihinag niyo ng tawad. Paano niyo kayo inapi kanina? Nakalimutan na ba ninyong lahat? Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Huwag kang magpanggap dito. Sinungaling, lumayas ka. Shencho, sa hinaharap, ako ay isang aso sa ilalim ng iyong paanan. Ituring mo na lang akong hangin at patawarin mo na ako. Ipagkaloob mo ang buhay kong ito, luluhod ako sa iyo. Chen Fan, itinuring mo silang mga kaibigan. Pero itinuring ka nilang kaaway. Ha? May utang, may bayad, palayain mo sila, ako ang bahala sa'yo. Palayeng? Nakbibiro ka, BA? Naalala mo pa ba kung paano nabulag ang mata kong ito? Ang larong ito ngayon, hindi ako magsasawa. Walang sinuman ang makakapigil. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mong palayain ko ang mga asong ito? Ziga. Long move. Layas. Mukhang tunay kang aso ay. Chen Fan, ngayon, mula sa aking hita. Gapang ka, baka sakaling isipin kong palayain sila. Sasabihin ko sa iyo, limitado ang pasensya ko, bibigyan kita. 5 segundo. 5. Chen Fan, ano PA ang hinihintay mo, Untak? Hindi ka paluluhod? Chen Fan, gusto mo ba kaming patayin? 4. Chen Fan, huwag mong kalimutan. Noon ay iniligtas namin ang buhay mo, Chen Fan. Walang utang na loob, mapapahamak ka. 3. HMP. Mukhang matigas ang ulo nitong maliit na ito ay. Ano ba ang silbi ng pagsisigaw ninyo? Kayo. Dapat tulungan ninyo siya. Ha? Luluhod ka BA o matigas ka PA? Luluhod ka ba o hindi? Suntukin ninyo hanggang mamatay. Ha? Ha ha ha, Chen Fen. Mas masaya ang laro kung makikipag-cooperate ka. Itatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi?
Hindi, pwe. Siege. Mukhang hindi ka pa natatakot hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tama ba? Kung hindi mo maintindihan ang salita ng tao, ang mga basurang ito ay wala ng silbi. Shensho, kahabagan. Shensho, kahabagan. Sandali, Shen Xiao. Kung mamatay sila, hindi mo malalaman kung nasaan ang 70 bilyon. Niluluko Montag PRin ako? Lolokohin kita. Ako ay isang marangal na Dark Lord. May dahilan ba ako para lokohin ka? Nasa akin ang kapangyarihan ng Dark Knight. Akala mo ba talagang makakaya ka ng maliit na truth serum? Kung hindi ka naniniwala, subukan mong galawin sila, sigurado ako. Na ikaw ang susunod na mapuputulan ng ulo. Ikaw. Ayos. Pwede kong hindi galawin sila. Sabihin mo sa akin na saan ang 70 bilyon? Gusto mong malaman? Magsumbong ka sa akin. Chen Fan, gusto mong mamatay? Sasabihin mo o hindi? Aray. Shinshao, yan lang biyayon kaya mo? Shen Xiao, bumalik na ang warden. Alam ka una. Mauna ka na, susunod ako. Oo, engako, taka na. Bastos, pagdating ni Wang Jish, masasaktan ka. Talaga? Shen Xiao. Sinabi ko na sa inyo pa, may kasanayan ako sa martial arts. Ikaw pa ang naglakas loob na harapin ako ng walang takot. Tao, Huli na. Aray. Ikaw, sinaktan mo ako. Aray. Ikaw ang sinasaktan ko. Bastos, hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na hindi dapat umihi kung saan-saan? Alan, hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na hindi dapat mangagaw ng babae ng iba? Alan, halika dito. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na hindi dapat masyadong mayabang? Alan, mayabang. Tumayo ka. Pinapayabang kita. Alan, basura. Fanje, mali ako, wala kaming choice. Fenge, malaki ang puso Montag. Huwag mo na kaming pansinin. Umalis kayo. Hindi pa kayo alis? Fanje, sumuko na si Longu. Kahit hindi ka ang Dark Leader, susunod ako sa iyo, Longu. Tawagin siyang Fenge, Fenge. Hahaha, ayos, Chenfen. Hindi ka lang dumating, kumain ka pa sa hapon. Kung hindi ako dumating, paano ko tuturuan ang mga aso mong walang galang? Ayos ka, cute ka, cute ka. Nasa pang salita ng ganyan sa ilo, yun ang mga asako. Hindi ka nila bibigyan ng pagkakataong magsalita. Hahaha, ayos, Chenfen. Hindi ka lang dumating, kumain ka pa sa harap ko. Direktor ng bilangguan. Chenfen. Nasan si Sheng Xiao? Naglakas loob kang pumatay sa aking bilangguan, Chen Fan. Ang lakas ng loob mo. Matagal na akong malakas ang loob, kasalanan mo kung bakit. Kawawang walang kwenta. Siya mismo ang nagpakita, patayin para matakot ang iba.
Lakas mo naming tawaging unggoy. Ay, may konting pagkilala ka rin sa sarili mo. Ikaf. Wang Zenyang. Kayo dito sa bilangguan. Abuso sa kapangyarihan, panlilinlang, dapat kayong parusahan. Narito ako ngayon para dalhin kayong mga bukbok. Sa hustisya. Kung magsusori kayo sa akin, baka pagbigyan ko kayo ni Chen Fan. Kung hindi, Ikaf lang, Chen Fen, ang Pagkatao Montag. Nabuking na, nagpapanggap ka pa ring misteryoso. Lakas mong magyabang sa teritoryo ko. Talagang hindi ka takot mamatay. ganito na naman. Sabi nga, hindi dami ng diskarte, kundi epektibo. Chen Fan, kung ayaw mong maging salaan, lumuhod ka na at magmakaawa, baka sakali. Pagbigyan kita dahil sa itsura mo, baka makiusap ako para sa'yo. Ganoon ba? Akay, Kung ayaw mo na sa mga kamay mo, mukhang hindi na kailangan. Chen Fan Lakas Montag, Aray, ang brazo kao. Ikaf. Gusto ko sanang mabait, pero mukhang. Gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sugurin siya. Mga walang kwenta, bulag ba kayo? Bilis, protektahan ang direktor. Hahaha, hindi ka o inakala. Na ang direktor ng bilangguan ay ganito. Hahaha. Ikaf, Ano ka diyan, hindi bulag ang mga tao mo, matanda. Nakatali lang, hindi makagalaw. Chen Fen. Nakipagsabuatan ka sa mga kriminal, sinugod ang mga gwardiya, gusto mong maghimagsik. Hindi. Sinabi ko na narito ako para pilitin kayong aminin ang pagkakamali at gumawa ng kasunduan sa inyo. Anong transaksyon? Ibigay mo ang selyo ng pagiging warden, bibigyan kita ng 70 bilyon. Chen Fan, isa ka lang hamak na driver. Wala ka ng identity bilang dark leader, ni 1,000,000 hindi mo pa nakita. Tapos 70 bilyon pa, ang lakas mo magsalita ah. Chen Fen, akala Montag beatanga ako? Warden, huwag na nating sayangin ang oras sa basurang ito. Isang basura o grupo ng basura, pareho lang. Tayo na. Dagpin natin sila at pahirapan hanggang mamatay ang mga hinayupak na ito. Para kay instruction. At Coach Mingwe. Ganti. 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 Wang Zenyang. Ganyan din ba ang iniisip mo? Hahaha. Chen Fen, ang identity mo nayon sa underworld. Alam na ng lahat. Isang Peking basura ka lang. Sayang lang ang oras ko. Kung ayaw mong masaktan, sumunod ka na lang. Kasama ng mga tauhan mo at lumuhod para mamatay. Baka sakaling mabigyan pa kayo ng buong katawan. Kung hindi. Kung hindi ano? Tanga talaga. Wang Zenyang. Hindi ka rin naniniwala sa mga chismis, di ba? Mukhang obsessed ka talaga. Sa 70 bilyon ah. Malamang nakatali na ang 70 bilyon. Sa buhay mo, di ba? Kung hindi mo mabawi ang 70 bilyon, ano sa palagay mo? Ang gagawin sa'yo? Ng amo mo? Isang pagkakataon lang ito, pahalagahan mo. Warden, huwag kang magpaloko sa kanya. Malinaw na ginagago ka lang niya. Tama. Warden, kung may 70 bilyon itong basura, bakit ta siya babalik? Dapat nag-enjoy na lang siya sa pera. Malinaw na ginagago ka lang niya para makuha ang posisyon mo. At isahan tayong lahat. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Ah, Nasa akin ang Dark Knight Divine Skill. Kung gusto ko kayong patayin, hindi ko na kailangan ang peking identity na ito. Chen Fan, hindi ako naniniwala. Kung gusto mong makuha ang selyo, ipakita mo muna ang pera. Toddy Tulungan Moako. Tulungan Moako. Xiao Yu. Balita ko, matagal ka nang naghihintay ng anak, Warden. Paborito mo itong batang ito. Sa palagay mo, kung ang buhay niya ay sapat bang rason para pagkatiwalaan tayo ng Warden? Xiao Yu. Chen Fen, ang Sama Montag. Ikaw pa talaga ang nagkidnap sa anak ko. Gusto mo bang mamatay? Ano? Pwede lang kayo, kami hindi. Ganyan ba yon? Nanay ko, ikaw ang unang nagkidnap. Ginagawa ko lang sa'yo kung ano ang ginawa mo sa akin. Maganda ang sinabi mo. May limitasyon ang pasensya ko, Warden. Kung hindi ka susunod, papatayin ko siya. Ikaf. Tulungan Moako Toddy.
Alis na. Aray. Ikap, niloloko niyo ako. Sayang, ang malambot na puso ay hindi magtatagumpay. Huwag kang masyadong mayabang. Si Fanko, peke lang ang pakidna. Ayaw lang naming makisama sa mga tulad ninyong basura. Salamat at dumating ka, Hongnu. Kung hindi, mawawalan ako ng trabaho bilang warden. Balang kwenta. Nahihiya ka pa bang magsalita? Umalis ka. Hongnu, kanina sinabi ng walang kwentang yon. Alam niya kung nasaan ang 70 bilyon. Oh, Chen Fen. Totoo ba ang sinabi niya? Gusto mo ang 70 bilyon? Ibigay mo ang selyo ng warden. Kung hindi niyo makukuha ang 70 bilyon. Hindi talaga kayo magkakaroon nito. Ako ang magdedesisyon kung magkakaroon kayo, Chen Fan. Huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang kapatid mo. Kahit mag-asawa, sa oras ng panganib ay naghihiwalay, paano pa kaya? Ang kapatid ko. Ginoo, alam mo. Alam mong hindi mo ako mapipigilan ngayon. Hindi mo ako mapipigilan ngayon. Hongnu, ito na ang huling araw. Kung hindi mo makuha ang 70 bilyon, huwag ka nang bumalik. Hongnu, huwag mo siyang pakinggan. Walang filter ang bibig niya. Patayin mo na para matapos na. Tumahimik ka. Wala kang karapatang sumingit habang nagsasalita ako. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mong ako ang pumatay. Tanungin mo muna kung papayag ako. Kung hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Kung sasabotahe mo pa, hindi kita patatawarin. Chen Fen. Gusto Montag lang maging warden, di IBA? Kung ibibigay mo ang 70 bilyon, ang posisyon ng warden, ibibigay ko sa'yo. Ibigay mo ang selyo ng warden. Hindi pwede, Hongnu. Kung ibibigay mo ang selyo, paano na ako? Huwag mo akong politin. Ang galing. Chen Fen. Binigay na sa'yo ang selyo. Kung hindi ko makikita ang 70 bilyon sa loob ng 10 minuto, Alarma! Alarma! Ang masamang lugar ay nasa antas na mataas na alerto. kayong mga bilanggo, hindi ninyo makakamit. Hangay ang labas na sangga. Tiyak na ipapakita ko sa inyo ang 70 bilyon. Tuloy po kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya itinago mo ang 70 bilyon sa loob ng masamang bilangguan? Ang pinakadelikadong lugar ang siyang pinakaligtas. Hongnu, ang simpleng katotohanan ito ay hindi mo dapat hindi maintindihan. Ay, ka. Naglakas loob kang magsalita ng walang galang. Kai Hong, Zampalin. Hindi na kailangan. Balang kwentang. Away lang yan. Huwag na nating patulan. Mas importante ang trabaho. Lene, tagapamahala ng bilangguan. Ay hindi. Wang Zhenyang. Sige na. Chen Fen, sana totu ang sinasabi Montag. Kung hindi, Babalatan ko ng buhay si Wang Zhengyang. Magsisimula na ang magandang palabas. Chen Fen, Hindi mo ba sasabihin na nasa selda ang 70 bilyon? Hindi ba halata? HMP, Chen Fan, kung magsisinungaling ka, gumawa ka ng believable. Hindi lang araw-araw may naglilinis sa bilangguan. Ang 70 bilyon ay hindi kayang magkasya sa isang maliit na selda. Chen Fen, alam mo ang kapalit ng pagloloko sa akin. Ano ba ang nagmamadali? Gago. Sinong nagsabing pera lang ang 70 bilyon? imposible, 2. Ang loob ng masamang bilangguan ay gawa sa matibay na bakal na hindi mabubuwag. Paano mo nailusot ang 70 bilyon nang walang nakakaalam? Peke, 2. Tiyak na pek, susubukan kong sirain ito. Umalis ka. Hindi mo pwedeng hawakan ang hinihingi ng amo. Narinig ko na ang makakuha ng 70 bilyon ay magiging dakilang bayani at magiging mataas na opisyal. Hala! Pero sa ating lugar, iisa lang ang posisyon. Hindi ko alam kung sino sa inyong apat ang magwawagi. Chen Fen, kaming tatlo. Ay tatalima kay Hongnu. Huwag kang manggulo, Chen Fan. Pwede ka nang umalis. Amo, medyo. Ang ibig sabihin ng pagtataksil. Pero, sa totoo lang, malaki rin ang 70 bilyon. Paano kung lahat ay mapunta sa gobyerno, sayang naman. Kung mahahati ng pantay-pantay, maging isang relax na biglang yaman. Hindi rin masama. Sarhan mo ang iyong bunganga. Kung mag-ingay ka pa, huwag mong sisihin kung magbabago ang isip ko. Ay, Aray, ha ha ha.
Gagamboy, patayin mo ako. Gagamboy, para sa 9 bilyon, nagpakamatay ako. Bakit ikaw, pagdating mo, lahat ng biyaya ay sa iyo? Naging opisyal ka agad? Dapat ako lang. Ang pamilya, hindi ka patatawarin. Akay. Pamilya. Kapag nakuha ko ang 9 bilyon, si Wang Shitsuan sa paningin ko, ay isang gagamboy lang. Taksil. Noon pa. Dapat pinatay na kita para malinis ang pamilya. Linisin ang pamilya? Ha ha ha. Sayang, huli na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang naglilinis ng kalat ni Wang Shitsuan. Napakaraming bises na, sawang-sawa na ako. Tingnan mo, mahigit 300 masasamang tao sa bilangguan. Sino ba ang hindi ipinasok dahil hadlang sa yaman ng Wang family? Ang mga hari at opisyal, may karapatan ba sila? Si Wang Shitsuan, may panggalan lang. Ay nagwawala na ng ganito. Ako, si Wang Zhengyang, may talino. May pera, pagkatapos ngayon, ang Wang family ay lalong yayaman. Ha ha ha. Ay, Gago ka. Papatayin kita. Mga kaibigan, ito ang drama ng taon. Tingnan ninyo ang mukha ng notorious na warden na si Wang Zhengyang. Ang ganda. Talagang nakakabilib. Chenfen, ano ang ginagawa montag? Bigyan mo ako ng cellphone. Bigyan mo AKO. Ito, bigay ko sa'yo. Ang ganda ng pangarap mo. Wang Zhengyang. Ang kaso mo ngayon, alam na ng lahat. Mas mabuti pang magpakumbaba ka. Dito ka na lang, hintayin mo ang pulis. magsisinungaling ka. Hindi ka titigil hanggat hindi nahuhulog sa hukay. Tingnan mo. Ano sabi mo? Tingnan mo. Masamang tao. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kaya pala mukha siyang aso. Aso pala talaga ng pamilya Wang. Pulis, may aso dito na nananakit ng tao. Hulihin nyo at parusahan. Pika. Lahat ng ito ay pika. Panaginip lang ito. Kahit sa panaginip ay hindi makapagsalita ng ganito. Paano niya nasabi ang mga walang hiya niyang salita? Tiyak na pek ito. Ikaf. Ikaw ang naglagay ng lason sa alak ko. Nagdagdag lang ako ng kaunting pampasigla. Wang Zhengyang. Akala mo ba lahat ay katulad mo na napakabaho? Pinatay mo ang tagapag-alaga ng pamilya Wang, tapos isinangkot mo pa sila. Ginamit mo ang kapangyarihan para sa pansariling interes, nagpalitan kayo ng pera at kapangyarihan. Malinaw ang ebidensya. Wang Zhengyang sa tingin ko. Hindi ka na makakalabas sa bilangguan na ito kahit kalahating hakbang. Gusto mo? Sa susunod na buhay na lang. Alis na. Bumalik kayo. Dapat ngayon, dahil sa 10 bilyon na ito, ako'y magiging bahagi na ng mataas na lipunan. Paano ito naging pek? Hindi pwede. Hindi pwede. Sinisiraan niyo ako. Lahat kayo ay sinisiraan ako. Tapos na. Talagang tapos na. Si Wang Zhengyang at ang kanyang mga kasama ay nasa loob na ng bilangguan. Ito ang selyo ng punong bilangguan, ipapasa ko muna ito sa iyo. Salamat sa iyo, natanggal natin ang malaking tumor ng lipunan. Kumusta? May balak ka bang maging punong bilangguan dito? Sobra naman ang pagpapahalaga ninyo, pulis. Ako ay isang maliit na tao lamang. Hindi ko kayang panagutan ang ganoong malaking responsibilidad. Sayang. Pero karamihan sa mga nasa loob ay mga kapatid ko. Sila ay napasok dito ng walang kasalanan. Hindi ko alam kung kailan maibabalik ang kanilang dangal. Malapit na. Kapag si Wang Zhengyang na buhaya, ay nagsabi na ng lahat, lalabas ang katotohanan. Chenfen, sinira mo AKO. Isang mata ang nawala sa akin. Tapos hinampas mo pa ako sa sarili kong teritoryo. Papatayin kita. Muntik ko nang makalimutan, Shen Xiao. Panghuhuli ng opisyal, pananakit ng tao, pagpapalaganap ng masamang puwersa. Dalhin.
Bakit Montag ako hinuhuli? Sabi ko sa iyo, ako ay malapit na tao ng punong bilangguan. Dalhin niyo na ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Dalhin niyo na ako. Bitawan niyo ako. Et saka. Ang inyong kaso at ni Longwu ay nalinis na. Sabihin sa pamilya ninyo na kunin na kayo sa bilangguan. Sige, Kuya Fan. Kuya Fan, ang galing ng pagganap mo bilang Dark Lord ngayon. Talagang humanga ako, par. Panggap. E paano ba? Mabuhay ang dakilang Dark Lord. Kuya Fen, ikaf pala talaga ang Dark Lord. Totong totu. Nakita ko pa talaga ang tunay na Dark Lord. Kuya Fan, maraming taon akong nakulong. Salamat sa pag-aalaga mo. At sa pagtulong sa aking pamilya. Hoy pare, tumayo ka na. Ano ba yan? Pare-pareho na tayong pamilya. Huwag nang magsalita ng magkahiwalay. Hoy, sige na. Nasa harap tayo ng bilangguan. Hindi ito lugar para mag-usap. Umuwi muna tayo. Mga kaibigan, ito na ang taunang malaking palabas. Huwag ninyong gambalain ang aming mga plano, ang kanawang. Sundan natin sila, ako mismo ang haharap sa kanya. Gumagaling na ba ang sugat mo? Mas okay na, Chen Fan. Salamat sa hirap. Walang anuman, trabaho ko yan. Kuya, may sumusunod sa atin. Ano? Doon, yung kotse, Kuya Fen. Walang hiya ang pagmamaneho nito. Mukhang masama ang ugali. Anong gagawin natin? Umuwi muna kayo sa templo. Ako na bahala sa sumusunod. Ililigaw ko ang kotse na yan, Kuya. Magkita na lang tayo sa templo ng Dark Lord. CJ. Tara na, puntahan natin ang punong tanggapan ng Dark Knight. Opo. Ito pala ang sikat na punong tanggapan ng Dark Knight. Tara, pasok muna tayo. Ayon kay Ginoong Zhang, malapit nang maanunsyo. Ang susunod na Dark Lord. Kuya Ma, sa tingin ko, ikaw na ang susunod na Dark Lord. Siyempre naman, Ginoong Zhang. Lagi namang pinapahalagahan ni Ginoong Zhang si Kuya Ma. Kapag naipasa na ang kapangyarihan ng Dark Knight kay Kuya Ma, siguradong siya ang Dark Lord. Madali na lang yan. Kuya Ma, sana tulungan mo rin ako pagkatapos. Huwag kang mag-alala. Kapag ako na ang naging Dark Lord, ikaw ang una kong magiging tagapagbantay. Sino kayong mga pulubi? Huwag kayong magpakapal na mukha dito sa templo ng Dark Knight. Gusto nyo bang mamatay? Umalis kayo. Hoy, kinakausap ko kayo. Yung GBA kayo? Yung huling. Nagmalaki sa kin, nasa bilangguan na ngayon. Hindi ganyan kung makipag-usap si MR Zhang sa amin. Sino KBA? Sino si Mr. Zhang? Siyempre, ang presidente ng Zhang Group. Si Mr. Zhang Xiong. Siya ang nag-anyaya sa amin dito. Kilala mo si MR Zhang? Hindi lang kilala, kilala ko rin. Ang leader ng mga anino dito. Leader ng mga anino? Isang mangmang, ginagamit ang pangalan ng leader para manloko. Sayang, wala akong oras sa kakabulagan mo. Kung matalino ka, isama mo na ang babae mo. Naku, ang ganda naman. Bakit bulag? Sumama sa pulubing ito? Sumama ka na lang sa akin, sigurado akong. Masarap ang buhay mo. Pulubi, alam Montag ba kung sino ako? Ako ang magiging tagapagbantay ng leader ng mga anino. Lalabanan Montag ako? Gusto mo bang mamatay? Tagapagbantay ng leader ng mga anino. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Akala ko ba ang sikat na? Nightclub na ito ay may mga bayani. Mukhang hindi naman. Ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng masama. Pumasok ka na nga nang walang paalam sa aming templo. Minura mo pa ang tagapagbantay. Ngayon, babaliin ko. Ang mga binti mo. Tigil. Kuya Ma. Ano? Sa wakas nagsalita na ang pagong. Sino ang tinatawag mong pagong? Ulitin Montag. Hindi ko narinig. Pagong. Ikaf? Talagang ang mga magagaling. Dumaramin gayon. Ikaw pa ang nagpapamura. May sira ka yata. Sige, kayong mga magagaling. May daan patungo sa langit ayaw ninyo, sa impyerno kayo pumapasok.
Mangmang, minura ninyo si Kuya Ma, ang aming leader. Ngayon, isa-isa kayo, walang makakalabas. Sa headquarters ng mga anino. Siya ang magiging leader ng mga anino. Oo, Apo. Tako ka na ba? Dapa ka na at magsorry kay Kuya Ma. Baka maawa pa siya at hayaang mabuhay ka. Magaling, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa inyo, mga walang alam. Mga tanga, hindi nakikilala ang tunay na tao. Night Shadow Technique. Ikaf ang leader? Paano? Kuya, tama ba ang nakikita mo? Hindi siya nagkakamali. Tanging ang Dark Lord lamang ang may karapatang maunawaan ang Dark Knight Defense Skill. Kung gayon, siya nga talaga ang Dark Lord. Ang tigre ay hindi nagpapakita ng lakas. Akala mo ba'y mga pusang may sakit kami? Una, ininsulto ninyo ang Dark Lord, at ngayon ay hinamon ninyo siya. Ayong mga hamak na tauhan, ilang buhay ba ang meron kayo para mawala? Hoy, anong kinakabahan kayo? Kaya pala noong mga nakaraang araw, sinabi sa akin ni Ginoong Zhang na nawala ang kanyang Dark Knight Divine Skill. Ikaw pala, putang inang pulubi, ang magnanakaw. Kuya, anong nangyayari? SA Toto lang. Noong mga nakaraang araw, sumama ako sa boss para tulungan si Ginoong Zhang na hulihin ang impostor na nagpapanggap na Dark Lord. Zian ga iyon. At sa Audi na iyon pagkatapos niyang makipagkita kay Ginoong Zhang. Nawala ang Dark Knight Divine Skill. Ako ang saksi. Kasama rin naming nahuli noong araw na iyon ang babaeng ito. Kung gayon, ang Dark Knight Divine Skill ay ninakaw ng loko-lokong ito. Mga sinungaling kayo. Sinungaling o hindi, alam ninyo sa sarili ninyo. Hinakaw ninyo ang defense skill ng aming Dark Knight headquarters. Tapos naglakas loob pa kayo. Magpakasaya sa aming headquarters. Mukhang. Gusto ninyong mamatay. Chen Fen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo ang defense skill. At putulin mo ang iyong meridians. O kung hindi, huwag mong sisihin ang aming grupo kung hindi ka namin pagbigyan. Ganoon ba? Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Humiling ng tawad, o kung hindi, pugutan ka agad. Ang tigas talaga ng ulo mo. Dahil determinado kang mamatay. Huwag mong sisihin ang aming grupo kung hindi ka namin pagbigyan. Mga kapatid, ihanda ang killing formasyon. Opo. Sandali. Sa loob ng maraming taon, ang Dark Knight Headquarters ay nagpaparusa sa masasama. At tumutulong sa mahihirap. Dahil kasapi kayo ng headquarters. Ayaw naming gumawa ng gulo. Kung hindi kayo naniniwala sa amin. Paano kung si Ginoong Zhang ang magsalita? Kalokohan. Naglakas loob pa kayong insultuhin ang Dark Lord. Gusto ba ninyong mamatay? Ginoong Zhang. Tunay ng boses ni Ginoong Zhang. Baka ano pa. Dalian nyo at tanggapin nyo ang Dark Lord sa loob. Humiling ng tawad sa Dark Lord. Pag-usapan natin ito pagbalik ko. Dark Lord, paparating na po ako. Sandali lang po. Huwag kang magmadali, maghihintay ako. Ngayon, ano pa ang masasabi ninyo? Wala na kayong masasabi. Wala na, talagang wala na. Hindi, imposible. Isa ka lang bilanggong nagtatrabaho. Ano ang karapatan mong maging leader ng mga tago? Tatawag ako sa aking guro. Ngayon wala sa inyo ang makakaloko sa akin. Ngayon ang artificial intelligence ay napaka-advance. Ang kanilang numero ay maaaring fake. Tawagan agad si MR Zhang. Hindi pa rin nagbabago. Kapag nahayag ng aking guro ang katotohanan, tingnan natin kung paano kalulusot. Ang mga ito ay mga walang kwenta. Laging nagdudulot ng gulo. Kung sa unang pagkikita pa lang ay na-offend na ang leader ng mga tago, malaking problema ito. Ang leader ng mga tago, dapat ipakita niya ang kanyang pagkatao. Hindi mo pa alam ang mga munting kaibigan na ito. Kasalanan ko, nasanay sila sa pagiging spoil. Bastos na bata. Bilisan pa, parang may mangyayaring masama. Paumanhin, ang numerong tinatawagan ay hindi maabot sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Mabuti, ngayon ano pa ang masasabi ninyo? Ano, dahil hindi ninyo matawagan, peke na agad ang sa amin? Ano para? 2 tawag na may 2 minutong pagitan. Bakit may oras si MR Zhang sa inyo? Pero wala para sa amin? May katiwalian dito. Grabe ang kakulitan mo. Kami ang kulit, kami ang tumama sa sikreto mo. Kinakabahan ka na, no? Ikaw, Huwag na natin sayangin ang oras. Dahil kay Suyo, bibigyan ko pa kayo ng isang huling pagkakataon. Kung ayaw ninyong magbago, sige. Subukan inyo, gusto kong makita ang inyong kakayahan.
Halika. Siege. Huwag mong sisihin kami kapag namatay ka dahil mahina ka. Baka kami pa ang masisi mo. Simulan ang templo ng kamatayan. Chen Fan, ang spell na ito ay tinatawag ding patayin ang Diyos. Binubuo ng 302 napakatibay at napakanipis na wires. Kapag ganap na itong nabuksan, sa loob ng 3 segundo ay magiging panginiling ang laman. Papatay ng walang bakas. Isang karangalan ang mamatay sa spell na ito. Karangalan? Walang kwentang karangalan. Kung gusto mo ng karangalan, ikaw na lang. Fen, ano ang gagawin natin gayon? Tigil. Mga walang kwentang ito, tumigil na kayo. Emarzhang, itigil ang spell ng kamatayan. Maxuan, nagihimaksik KBA? Spell ng kamatayan. Tigil. Emarzhang, sila ang mga peking leader ng mga tago. Umalis kayo. Munting kaibigan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng spell na patayin ang Diyos. Ipinaubaya sa iyo ang pagbantay sa headquarters ng gabi, hindi ang paggamit nito para sa sariling kapakanan at pananakit ng iba, lalong hindi ang paghamon. SA Dark Lord. Dark Lord. Siya ang Dark Lord? Bakit, Master? Pinangakuan mo ako na ako ang magiging Dark Lord. HMP. Ibig sabihin noon, bulag ako noon. Matsuan, naghasik ng kaguluhan sa headquarters, inabuso ang kapangyarihan, nagpahalaga ng buhay. Mula ngayon, bawiin ang Divine Array Token. Ibaba sa posisyon ng Bantay Pinto, bilang babala sa lahat. Bakit? Master, ano PA ang hinihintay Montag? Umalis ka na. Chen Fen, mainte ka. Ako ang may kasalanan sa hindi magandang pagpapalaki. Dark Lord. Patawarin ninyo po ako. Izang, huwag kang masyadong magpakumbaba. Sa paano man, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Tawagin mo na lang akong Chen Fan. Hoy. Tungkol naman sa'yo. Hindi masisisi ang walang alam. Dahil unang beses natin magkita. Papatayin kita. Salamat, Dark Lord. Subalit. Tungkol sa'yo. May pagkukulang sa pagkatao, salungat sa layunin ng headquarters ng gabi. Parusahan ka. Paalisin sa headquarters ng gabi, hindi na kailanman muling tatanggapin. Hindi pwede. Napakahirap ng pinagdaanan ko para umabot dito. Hindi mo pwedeng basta na lang ako paalisin. Gesang. Pakiusap, ipagmakaawa mo ako, Jizhang. Dalhin na siya. Gesang. Chen Fen. Oh, Izang. Naalala mo pa ba ang ating pinagkasunduan? Naalala ko. Sumama ka sa akin. May mga bagay na dapat mo nang malaman. Maupo ka muna. Hindi mo ba laging gustong malaman kung ano ang relasyon ko sa nakaraang Dark Lord? Makikita Montag. Nakilala ko ang nakaraang Dark Lord sa orphanage. 7 taong gulang siya noon. Dahil maayos ang kalagayan ng pamilya ko, inaampon ko siya at pinalitan ng pangalang Zhang Chao. ngunit di naglaon. Nagsara ang aming negosyo. Ano ang nangyari pagkatapos? Anak ko, ganyan ang sinabi niya, at ganyan din ang ginawa niya. Hindi nagtagal, nagbunga rin ang kanyang pagsisikap. Biglang sumikat ang Zhang Group. Pero parang laging nagbibiro ang tadhana. Nakulong din siya sa Evil Domain at napagbintangan din. Noong taong iyon, nasa rurok ang Zhang Group. Si Zhang Chao ay nasa auction house. Binili niya ang lupa sa timog ng lungsod, handa nang magpakita ng kakayahan. Sa pag-uwi, siya ay hinang at sinuntok ng mga tambay. Nang magising siya, Nasa Evil Domain na siya. Palayasin niyo ako. pagkatapos ay idinimetra, nahatulan. Palayasin niyo ako. Wala akong kasalanan. Palayasin niyo ako. Walang kasalanan? Sa Evil Domain, mga inosente ang ikinukulong. Sinong nag-utos na hindi ka mag-ingat at magalis sa malaking tao? Palayasin niyo ako. Wala akong kasalanan. Palayasin niyo ako. Grabe na ang pang-aapi. Ganito ang nangyari. Ang anak ko ay dumanas ng 10 taong paghihirap doon.
Nang maglaon, nagkaroon siya ng kanser. Noon lang pumayag ang Evil Domain na palayasin siya sa aking piyansa. Pero, noong panahong iyon, 5 na lang ang natitirang taon ng kanyang buhay. Pero matatag ang loob ng aking anak. Pagkalabas sa bilangguan, ginamit niya ang natitirang impluensya ng Zhang Group. Lihim na itinatag ang Dark Knight Headquarters at nag-imbento ng Dark Knight Technique. Nagnakaw sa mayayaman para tulungan ang mahihirap, pinarusahan ang masasama. Pagkatapos kunin ang 100 bilyon mula sa 4 na conglomerates, ang kanyang buhay ay dumating na sa wakas. At ako ay patuloy na naghahanap ng tagapagmana para sa kanya. Upang tuparin ang kanyang huling hangarin. Buti na lang. Natagpuan kita. Sino ba talaga ang nasa likod ng pagkasira ng pamilya Zhang? Sino? Ang mga hayagang pumatay sa pamilya Zhang. Alam mo na dapat. Linisin ang sariling bahay. Hahaha, sayang, huli na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ilang bisis ko nang pinagtatakpan si Wang Shizuan. Zava na ako. Wang Shizuan. Pero siya ay isa lamang tauhan. May iba pa sa likod nito. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Hindi mabilang ang kanilang ari-arian. Bakit ba nila pinipilit ang 100 bilyon na yon? Hindi ba't nagkakagulo na sila? Natanong mo ang pinakamahalagang punto. Hindi nila hinahabol ang 1 trilyon, kundi ang nakahalong. Kriminal na record na malaking tigre ng Zhongshao at listahan ng mga tumanggap ng suhol. Kaya pala ganun sila kaaktibo. Kung hindi natin mahuli ang malaking tigre na ito, marami pang masasamang lugar ang lilitaw sa Zhongshao. Walang kapayapaan, sayang lang. Dito na natapos ang mga clue ko. Chen Fen. Ang natitirang daan. Ikaw na ang bahala. Ano? Ikaw pala yung misteryosong tao na nakatingin sa akin bago ang aksidente. Tama. Noong emergency, para hindi mahayag ang totoo, pagkatapos, wala akong choice kundi sumabay na lang. Buti na lang. Ikaw ang pinili ng Dark Knight Technique. Hi. Chen Fan, ito na ang huling tanong ko. Gusto mo bang maging bayani sa dilim? Samahan mo akong hulihin ang malaking tigre. Ibalik ang kapayapaan sa Zhongshao. Huwag kang mag-alala. Ako si Chen Fan, pinakamahalaga sa akin ang pagkakaibigan. Paano ko iiwan ang isang matandang tulad mo na mag-isa sa pagpatay sa tigre? Mabuti, alam kong hindi ako nagkamali sa tao. Zumama ka sa akin. Ano to? Chen Fan, maligayang pagdating sa mundo ng Dark Leader. Tuloy. Magpakumbaba sa Dark Leader. Salamat, Dark Leader. Pinakamalaking lihim ng Dark Knight AQ. Gintong nagkakahalaga ng 70 bilyon. At kriminal na record na malaking tigre ng Zhongshao at listahan ng mga tumanggap ng suhol. Para sa bagong Dark Leader. Iyan, ang galing ng mga buwaya sa Zhongzhou. Walang respeto sa batas. Dark Leader, ano ang susunod nating gagawin? Ayaw nila ilantad ang ebidensya. Gagawin ko ang kabaligtaran. I-post ng paunti-unti online para mahuli sila. Gusto kong makita kung sino talaga ang nasa likod. Gaano pa katagal magtatago? Kamakailan ang naipost online, ebidensya ng krimen at listahan ng mga tumanggap ng suhol. Naging mainit ang usapan, mabilis kumilos ang autoridad.
Para patunayan ang katotohanan, mainit ang diskusyon ng netizens kung sino ang malaking tigre. Sino kaya? Hey, ang latest crime documentary. Napanood MOBA? Nakakagulat talaga. Nga, may masasama ang loob. Tama. Master Wang, nagbigay ako sa iyo ng sapat na oras? Inapahanap kita ng impormasyon. Ganito ba ang paghahanap mo? Isang simpleng bagay. Naging usap-usapan na ng buong bayan. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Kung hindi ko makuha ang ebidensya, ibibigay ko ang ulo ko. Ziga, bibigyan kita ng 3 araw. Umalis ka na. Opo. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Ang taong pinapahanap ko. Nakausap mo na ba? Z-Max 1? Pumayag na siyang makipagtulungan sa atin. Ayos, sabihin mo sa kanya. Bukas, gagawa ako ng pagkakataon para sa kanya, para kumilos siya. Siguraduhing walang mali. Opo. Si Wang Shitsuan, ang pinuno ng Wang family, ay humihingi ng audience. Mukhang epektibo ang diskarte natin ito para mahuli siya. Opo. Kagalang-galang na Dark Lord, kilala ka sa iyong kabutihan. Lubos akong humahanga sa iyo, Wang Shichuan. Ngayon ay dumating ako para bisitahin ka. Sana hindi ako nakakaabala. Master Wang ay mabait. Narinig ko ito sa mahabang panahon. Ang pangalan ng pinuno ng Wang family. Pero, ano? hindi naman magandang reputasyon. Nagbibiro ka lang, Dark Lord. Hindi ako nagbibiro. Ako ay palaging seryoso. Naalala ko noong nakaraan. Saang lugar ba ako nakakita ng pangalan ng pinuno ng Wang family? Saan ba yun? Parang. Nasa listahan ng mga taong nagsuhol. Ano ang mali sa Master Wang? Bakit ang putla ng mukha mo? Bala. Nag-alala ka ng sobra, Dark Lord. Ako si Wang ay narito ngayon. Para makipag-usap sa iyo, Dark Lord, tungkol sa isang negosyo. Sabihin mo, Nakikita kong matalino ka rin, Dark Lord. Kaya't diretsahan na tayo, sa totoo lang. Ang dating Dark Lord, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay, ay walang kahit katiting na pagkakatulad sa iyo. ano ang ibig mong sabihin? Yamang nagpalit na ng leader ang Dark Capital. Sa palagay ko, ang mga lumang alitan ay dapat nang mawala kasabay ng pagkamatay ng dating leader ng Dark Capital upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gulo. Kung hindi, kapag nagalit ang mga taong hindi dapat galitin, mahihirapan tayong lahat. Tama ba ako? Nagbabanta ka sa akin. Paano naging banta ito? Ito ay malinaw na pakikipag-usap lamang. Pakikipag-usap. Sige, maghubad ka muna bago tayo mag-usap. Pwede rin naman. Dala ko ngayon ang buong katapatan. Kung maaari lamang itong magdulot ng kapayapaan. Hindi masama ang maglingkod sa inyo. Bakit hindi ko maalala na ang pangulo ng Wang family ay may ganitong kahabagan? Naalala ko noong nakaraan. Hinabol mo ng husto ang sasakyan ko. Nais mo akong patayin. Sa totoo lang, ang katapatan ng pangulo ng Wang family ay hindi naman ganoon kalaki. Malaki ang gusto mo, Dark Leader. Ganito na lang. Kung mapapatunayan mo na ang mga ebidensya sa internet, ay biro lamang, hindi lang ang 1 trilyon. Kundi may bibigay ko rin ito sa iyo. Pati na rin ang Wang family bilang dot. At ikakasal kita ng maringal upang umangat ka sa lipunan at maging tunay na miyembro ng isang kilalang pamilya at hindi ka na muling mabubuhay ng palihim. Dark Leader, ano ang masasabi mo? Dark Leader, ano ang ibig mong sabihin? Ako ay isang taong walang gaanong pinag-aralan. Ngunit lagi kong naalala ang sinabi ng aking ina. Ang tibo ng putakti ay hindi kasing sama ng babae. Lalo na ang puso ng isang magandang babae tulad mo. Niloloko mo ako? Ano ang magagawa mo kung niloloko kita, Wang Shixuan? Ginagamit mo lang ang iyong kagandahan upang ako ay mahuli.
at sirain ang mga ebidensya na hawak ko. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaan ang ebidensyang yon. Totoo ba ito o hindi, napaka-detailed kasi. Pero ngayong dumating ka, bigla kong natiyak. Chen Fan, seryoso ka bang kalabanin ako? Hindi ka ba natatakot na magalit ang malaking tao sa likod ko? At sa huli, mahirap itong ayusin at mamatay ng walang buong katawan? Kung natatakot ako, paano ako magiging pinuno ng dilim? Wang Shixuan sa buhay ng tao. Ang tunay na lalaki may ginagawa at may hindi ginagawa. Sa babaeng tulad mo, na gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Kahit mamatay ka ng libo-libong beses, hindi mo mababayaran ang kasalanan mo. Ako si Chen Fan. Ang pagpasok mo sa bilangguan ay isa lamang sa oras. Balikan mo ang amo mo sa likod. At sabihin mong maghanda siya. At hintayin niya ako. Ayaw mong magbago. Hahaha. Xiao, ihatid mo ang bisita. Chen Fan, wala pang sinuman. Ang nangahas na humiya sa akin na si Wang Shitsuan. Tandaan mo ang araw na ito at huwag kang magsisisi sa hinaharap. Pinuno ng dilim, ayos lang ba kayo? Parang may kakaiba sa huling ekspresyon ni Wang Shixuan. Hindi tama ang pakiramdam ko. Puntahan mo. Tingnan mo kung nasaan sina Suyu at Ginoong Zhang. Ibig mong sabihin, Bilisan mo. pinuno ng dilim, may masama. Nawawala sina Binibini Su at Ginoong Zhang. Wang Shixuan, habulin mo. Opo. Saan ito? Bakit ako nandito? Gising ka na. Ginoong Zhang, ayos ka lang ba? Gising ka. Ito ba ang babaeng mahal ni Chen Fan, ang walang kwenta? Mukhang ordinaryo lang. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kayong dalawa. Ngayon, mamamatay kayo dito. Ang lakas ng loob mo, akala mo ba ang headquarters ng dilim ay walang silbi? Matandang walang kwenta, tumitigas na naman ang likod mo. Noon, para sa anak mong nasa bilangguan, nagmamakaawa ka sa akin, nagmamakaawa. Ong yabang emo, akala muntag bia ako. Ang ninuno mo, haha. Pwey, Panginun, Chen Fan. Malapit na. Tamang oras ka dumating. Ibitin muntag na. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Utangina ka. Kung mag-ingay ka pa, uhubahan kita ngayon din. Engi damit. High up ka. Huwag mo siyang galawin, matanda ka. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Master Dark Leader, dito na ang lokasyon. Sigurado ka dito. Oo. Pampagana lang po, sana ay tanggapin ni Master Dark Leader. Wang Shixuan, kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Huwag mong ilamay ang pamilya ko. Matanda at babae ang pinatutunguhan mo, hindi ka nahiya. Chen Fan, zinabi ka una. Kapag kinamagmuntag ako, ang Shixuan, magsizizi ka. Kung gusto mong iligtas si Zhang at ang putang iyan, pumasok ka mag-isa. Kung hindi, huwag kang magalit kung magpakilala ako ng lupit. Master Dark Leader, baka gusto niyo mainsin muna. Malapit na ang mga tauhan natin. Hindi na ako makapaghintay. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Suyu, Zhang. Chen Fan, umalis ka na. Chen Fan, maligayang pagdating sa mundo ko. Balita ka o, Master Dark Leader, napakalakas muntag. Para mas maging kasyasya ang laro, ako ay espesyal na naghanda para sa iyo nitong bakal na kadena. Wang Shixuan, pakawalan mo sila. Paano ako maglalaro? At Sokka, Master Dark Leader. Hindi mo pa nakikita ang dalawang ito na sabay-sabay na bumubula, di ba? Subukan natin, ipapalabas ko sa kanila para sa iyo. Tingnan mo, Master Dark Leader, kamukha ba nila? Ang isdang malapit ng mamatay. Wang Shixuan, kung may problema, sa akin mo idirekta. Kung may galit ka, sa akin ka lumaban. Sigish, naalala mo pa ba kung paano mo ako ininsulto noon? Anong gusto mong gawin? Simple lang, para mawala ang galit ko. Gusto kong putulin mo ang isang braso mo sa harap ko ngayon din. Chen Fan, huwag mong paniwalaan siya. Hindi niya tayo papatayin. Ang tapang muntag Mukhang masyado pa akong mabait sa mga nakaraan kong paraan. Tigilan mo. Sinabi kong tigilan mo. Gusto mong maging bayani, edi putulin mo ang kamay mo. Sige, papayag ako.
Pero ibaba mo muna silang dalawa. Ibaba nyo sila. Oy, oy, Tao, pinakawalan ko na, gawin mo na. Chen Fan, Mabagsik na babae. Huwag. Wang Shixuan, yung amo mo sa likod, hindi ba nagmamadaling patayin ka? Ang totoo at peking ebidensya, nasa isip ko lang. Wang Shixuan, ngayon ako ang kailangan mo. Pakawalan mo silang dalaga agad kung hindi. Isasama kita at ang Wang Group sa pagkatalo. Ikaf lang? Ang Wang family ay isang daang taong pamilya. Tulad mo, isang biglang yaman lang. Gusto mong galawin ang Wang family? Pangarap lang yan. Ayun ba? Pangulo, masama ang balita. Ang stocks ng Wang Group, binenta ng maraming small investors. Ngayon, nahit na ang lower limit. Ano? Paano? Pangulo, hinahanap ka ng tatay. Oy, Balang Kenta, ano ba ang ginawa mo? Balang Zilbi, hindi mo man lang napasaya ang malalaking tao. Ngayon pati stocks ng Wang Group, tuloy-tuloy ang pagbaba. Gusto mo ba talagang sirain ang Wang family? hindi, tatay. Pakinggan mo ako. Explanasyon PA, Wang Shixuan, sasabihin ko sa'yo, kahit anong paan, ayusin mo. Ang krisis ng Wang Group, kung hindi, lalayas ka. Sa Wang family. Hindi. Tatay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Oy, tatay. Ikaw ang may gawa nito sa Wang family. Hulaan mo. Hulaan ka Chen Fen. Binabalan kita. Ibalik mo ang stocks ng Wang family. Kung hindi, papatayin ko itong dalawa dito mismo. Wang Shixuan, pakinggan mo ang sarili mo. Mabuti nga tinawag kitang mabagsik na babae. Ikaf, Pangulo Wang, stocks crisis lang yan, wag kang kabahan. may paraan ka? Siyempre, pinapasok na ng Zhang Group ang 30 bilyon. Para sa Wang Group, sapat na yon para malutas ang krisis. Sapat na ang 30 bilyon para malutas ang krisis ng Wang. Paano? Ang kapangyarihan mo. Hindi ba kinuha na ni Zhang Xiong yun? Matagal na? Kahit papaano, 0 taon ako sa Zhang Group, may kontak ako. May konti ako. Ayos, Pangulo. Kumataas na ang stocks. Mabuti. Talagang isa kang mabuting aso. Maxuan, Trador ka. Hindi lang ako itinali dito. Para pa sa Wangs, isinakripisyo mo. Ang buong Zhang Group ko, ubo-ubo, kahit papaano. Tawagin mo akong master. Wala ka bang konsensya? Konsensiya. Sanksyon. Bago mo sabihin yan, tanungin mo muna sarili mo, ikaw, ang nagpili sa akin na maging dark leader. Naniniwala ako. Pero ikaw, bigla mong pinasok. Si Chen Fen na ex-con na, tu. Sa napakaliit na pagkakamali lang. Bigla kang nagbago, ginawa mo akong matsuan. Na parang aso ng Zhangs, tapos ngayon, itatanong mo pa. Kung may konsensya ako, sa tingin ko, ikaw ang walang konsensya. Malinaw na ikaw. Maliit na pagkakamali. Pag-activate ng death trap pagpatay sa tao. Maliit na pagkakamali lang yon. Maxuan, wala ka bang hiya? Chen Fen, tigil na. Bakit ako titigil? Kung hindi lang dahil kay Zhang. Na nagmakaawa para sa'yo sakin, Maxuan. Sana namatay ka na lang ng 1,000 beses, alam mo ba? Imposible, hihingi siya ng tawad para sa akin? Hindi ako naniniwala. Maniniwala ka man o hindi, Maxuan, bilang tao. Dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Wey, ex-con ka lang, zino ka ba? Pa magturo sa akin? Tama, yan Maxuan. Hindi ba't? Gusto mong pumasok sa Wang family? Ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ba't galit na galit ka sa matandang yon? Kung papatayin mo siya, hindi lang kita papapasukin sa Wangs. Pati ang pinapangarap mong pwesto bilang Dark Leader. Ibibigay ko rin sa'yo. Totong-toto ba yan? Siyempre. Matanda. Kung mamamatay ka sa kamay ko, hindi ka lugi. Relax, estudyante mo ako. Siguradong mabilis lang to. Ano? Tangga kapia, may sasabihin kapia? Wang Shixuan, hindi mo ba alam? Na hindi lang yon ang trump card ko. Anong ibig mong sabihin? Noong inimbestigahan ko ang Wang Group, may nakita akong napaka-interesante. Ang Wang Group pagdating sa tax evasion. Talagang magaling. May ebidensya ka ba? Nakakalat ka lang. Mag-ingat ka, isasakdal kita sa libel. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Tungkol sa ebidensya, na-upload ko na online, kikilos na lang ako. Ang aking maliit na daliri, kahit isang pindot lang. Mawawala na ang Wang family sa Zhongzhou. Chen Fan, huwag kang masyadong magmalabis. Ako ang nagmalabis? Kung hindi ka nagpupumilit, hindi ako mapipilitang gawin ito. Wang Shixuan, bibilang ako hanggang 3. Basta pakawalan mo lang sila. At paluwagin mo yung kadena mo, pwede tayo. Mag-usap ng maayos. Kung hindi ang Wang family mo, ay maghihintay na lang ng pagkabangkarote. 1, 2. Chen Fan. Huwag kang padalos-dalos. Pakakawalan ka o. Pakakawalan ko na, okay? Pakawalan mo. Ano pang hinihintay ninyo? Pakawalan ninyo agad. Sina Miss Sue at Mr.
Zhang, Ayos, ganito dapat. Chenfen. Ginawa ko na ang sinabi mo. Burahin mo na ang ebidensya. Ano? Ano ang sinabi mo? Burahin. Akala mo ba madali lang yon para sa'yo? Chenfen, baliktad ka. Ha? Sinabi ko lang napakawalan sila at tayo ay mag-usap ng maayos. Hindi ko sinabing buburahin ko. Ang ebidensya, tanga. Ikaf, ano pa ba ang gusto mo? Binibigyan kita ng dalawang opsyon, mabangkarote ang Wang family o magtestigo ka para mahuli ang taong nasa likod mo. Pipili ako? Chenfan, parang patay buong pamilya. O patay sarili lang, hindi mo ba nahihiya na ipapili mo pa yan sa akin? Wang Shixuan, matanda ka na. Kapag nagkamali, aminin. Kapag napalo, tumayo ng tuwid. Kailangan pa ba kitang tuwan? Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian mo kung hindi. Hindi ka makakalabas dito kahit kalahating hakbang. Chenfen, ang yabang Montag. Boss, dumating ka na. Siya ang nagkalat ng ebidensya. Pinagbantaan niya ako gamit ang Wang Group. Patayin mo na siya. Alam ka una yan. Kung hindi ka pumalpak, hindi ako kailangang kumilos. Qin Chang. Ikaf pala? Ikaw ang gobernador ng Zhongshan. Bakit ka gumagawa ng mga katiwalian sa likod? Ang pagtrato sa buhay ng tao na parang basura. Tama na, naparito ako para ayusin ang problema. Hindi para sa inyo. Hakahusgahan ako, Chenfen. Wasakin ang lahat ng ebidensya at maaari ka pang mapatawad kung hindi. Anong plano mo? Siyempre, bibigyan kita ng malaking regalo. Dalhin mo dito. Nanay, Fan, pasensya na anak, nasabit ka na naman sa akin. Walang kwenta, tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Mga insektong tulad ninyo, hindi dapat ako ang gumalaw. Magaling ka rin pala dahil nakita mo ako. Pero, hindi ako mapagpesensya at kapag nagdalawang isip ka, nanginginig na ang kamay ko, Chenfan. Kung magdadalawang isip ka pa, hindi ko alam kung saan tatama ang susunod kong saksak. Kung ayaw mong maging ulila, mas mabuting magdesisyon ka na. tigil mo yan. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya, basta huwag mo lang saktan ang nanay ko. Mabuti naman at natauhan ka, ihagis mo dito ang ebidensya. Pakawalan mo muna ang nanay ko. Wala kang karapatang tumawad sa akin. Huling pagkakataon mo na to. Ay, Fan, huwag mong sundin ang sinasabi niya. Sapat na ang buhay ko, tumawag ka ng pulis, tumawag ka na. Para mawala ang salot sa Zhongshan. Dalava, Iza. Sayang. Heto, ngayon na ibigay ko na sa iyo ang ebidensya. Pwede mo na bang pakawalan ang nanay ko? Pakawalan, Chenfin. Ngayon, lahat ng naririto. Isang-isa, walang makakatakas. Hindi mo tinupad ang pangako. Ano naman gayon? Gusto mo bang tawagan ang pulis para aestuhin ako? Hehe, Chenfen, kanina. Hindi mo ba ako ginanyan? Talagang kama yan. Hindi ba't gusto mong iligtas ang nanay mo? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling maawa ako at makiusap sa lider na pagsamahin kayong dalawa sa kamatayan. Haha. Ikaw, hindi mo kaya, Chenfen, ito. nanay, Xia Oma. Maxwan. Putang ina, Treda ka pala. Ubo, hindi, lider, maniwala ka sa akin. Akala Montag beatanga ako? Hindi mo ba siya dinala? Niluloko muntag ako. Kasapat muntag si Chenfen na walang kwenta. Nagpanggap kayong dalawa para lokohin ako. Umilos na ang pinuno ng pamilyang Wang. Xia Oma, mamaya, ikaw na lang ang bahala. Pa sa mga lihim na lider, ganito. Pa mapanatag si Wang Shitsuan. Siya ang unang lalapit sa'yo. Niloloko ka lang, tanga, haha. Mga bata, kayong mga bata, lahat kayo masasama ang kapalaran. Tama na, tumahimik ka. Kung hindi lang dahil noong ako ay sa kritikal na sandali ng pagpili sa cabinet chief. Ninakaw ang ebidensya ng krimen at listahan ng mga taong binribyan. Hindi ako makikipagtulungan sa inyong pamilya, Wang. Hala, teka, ano nang sinabi mo? Ebidensya ng krimen. At listahan ng mga taong binribyan, Kinchang. Aminado ka na. Nair, record demo? Siyempre hindi. Bakit ka masyadong masaya? Gusto mo bang mamatay? Ah, hindi ito tungkol sa akin na gustong mamatay. Ang gustong mamatay ay ikaw, Kinchang. Anong ibig mong sabihin? Handa na kayo, Goban Adwakin. Nilabag mo ang batas, inabuso ang kapangyarihan, umatay ng tao. Kumpleto ang ebidensya, Gobernador Qin. Samahan mo kami. Bastos, ako ang gobernador ng Zhongshan, Kinchang. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin, bitawan niyo ako. Gusto kong makausap ang abogado ko. Chenfen, minamalit kita. Ako lang ang humuli sa iyo sa pagkakataong ito. Kailangan kong pasalamatan si Wang Shixuan. Binigyan mo ako ng pagkakataon.
Jenfen, papatayin kita. Ang presidente ng Wang Group, Wang Shitsuan. That's evasion, pagsuhol sa opisyal, dalhin. Jenfen, Bitawan mo ako. masasama ang kapalaran mo. Maghintay ka. Paglabas ko, papatayin kita. Walang libingan ang katawan mo. Ma. Shu, uwi na tayo.